Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday. Hi, partner! Hi, partner! Saan ka maglo-long weekend? Sama naman. Kahit itago mo ako sa maleta, okay na yun. Okay lang ba itago kita sa maleta pero naka-chop-chop ka? Gagawan ka ng pelikula sa mga susunod na araw. The Chop-Chop Lady. The Chop-Chop DJ. The Chop-Chop DJ. Di ba may ganun pelikula dati? Oo, grabe nakakaloka. Tsaka di ba recently, this year lang din nangyari. Yung sa Hong Kong, may ganun. May ganun balita. Nilagay sa kaserola. Oh no, nakakatakot naman yan. Nakakatakot talaga. Hindi na ako sasama pag ganyan. Oo, totoo naman. Actually, sa totoo lang, talagang dapat lagi tayo magpe-pray. Kasi minsan kapag ka nakakarinig tayo ng mga balita na ganyan, parang totoo ba? Posible pala itong mangyari? Oo, may ganitong, posible palang chop-chopin ng isang tao tapos ilagay sa kaserola. Di ba yung ganun? Yung magugulat ka, bakit ganun mag-isip? Oo. Paano niya kinaya? Di ba? Minsan nga ako, nagigilit ako ng leeg ng manok. Konsensya correct, na ako. Diba? Parang ayaw na ayaw mo nang kainin yung dinuguan. Diba? May ganun kang feeling. Marami akong mga kaibigan na nag-convert sila into being vegetarians kasi nga naawa sila sa mga animals. Diba? Mga ganun. Tapos may mga iba na ginagawa yun sa tao. Anyways, huwag na natin pag-usapan. Bakit bata kasi naman? Mga naisip ko din kasi talaga. Nagkaroon ng chop-chopan bigla. Tinanong mo lang naman kasi magbabakasyon. Ako naman parang pwede, pero okay lang ba naka-chop-chop ka? Mga naiisip ko din minsan. Between the two of us, ikaw yung may likelihood na gumawa ng krimen. Ako talaga yung may mali. Nakakalurk eh. Alam mo, speaking of yung between the two of us, nakakatuwa lang kasi recently, nagkaroon po kami ng team building activity. Tapos nakakatuwa lang yung isa sa mga activities na ginawa po namin is yung aalamin mo kung anong personalidad mo. Yes. Ganon. So nung meron kasing si Robin Shena kasi nasa malapit ko siya eh. So nung nakita kong yun yung kanyang personality. Alam ko na kagad makakasama mo siya doon sa grupo. Parang gano'n. Tapos yun nga, true enough, nagsama-sama talaga Ginudge mo na agad kami, no? Oo, hindi, true enough. Nagsama-sama yung mga introvert, nagsama-sama yung mga extrovert, nagsama-sama yung Parang, ang galing lang, nakakatuwa lang at nakakaaliw yung mga kaibahan ng personalidad. Kaya yes. Alam mo, yan yung dapat na matutunan mo, lalong-lalo na kung ikaw bagong salta sa trabaho. Ayan, or bagong graduate. Tapos makikipag-sabayan ka sa mga tao sa opisina. Kunyari, magsa-start ka na ng work. 'Di ba? Today o kaya after the long weekend, 'di ba? Lagi mong iisipin iba-iba ng personalidad ng mga tao. Yes. Hindi lahat katulad mo, hindi lahat parehas ng trip mo. Pero ang kagandahan naman diyan, katulad ng nasa klase ka, meron kang matatagpuan na kaparehas mo ng trip. Totoo. Iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng kinalakhan, iba-iba tayo ng genes na pinanggalingan, 'di ba? Yung mga namanang ugali at yung mga na-impluwensyang ugali, 'di ba? Yung mga ugali na galing sa impluwensya. Nakakatuwa lang, no? Na pag nalalaman mo na meron kang karamay, ay ang galing naman, pareho kami ng mindset. Tama. Ganun. Akala ko ako lang yung ganitong mag-isip. Yung pala, pare-parehas pala kami. Katulad ng yung grupo namin, partner. Nagulat na grupo surprise. Grupo ba kayo ng mga Ano kami, mga outgoing, yung mga outgoing yung personality. Kasi iba-iba eh. Ang hatian po namin ay animal eh. Mahirap kasing explain kapag hindi mo tinake yung test eh. But yun, yung mga outgoing, yung mga maingay, mga energetic, lively, optimistic, yan. Correct. Yung mga ganon. Pero madami ding mga negative traits. Katulad ng yung isa doon is yung laging iniisip, kung anong iisipin ng iba.
Oo, parang ganun. Tapos, lagi kayo, you're always fishing for public approval. Oo, parang ganun. Tapos kasi, apektado kayo sa ganun kasi parang may feeling kami na parang, hala, yung sinabi ko ba, nasaktan ba siya doon? Ganun. Parang nung sinabi ko yun, parang lahat nakarelate na, oo nga, alam mo, minsan, natapos na yung usapan, ilang araw na yung nakalipas, iniisip ko pa rin kung nasaktan ko ba siya, o nakabuti ba yung yung sinabi ko, yung mga ganun. May mga ganyan. At may mga tao naman walang pakialam, kasi yun din yung personalidad nila. Diba? So, wala lang. Kapag kasi alam lang po natin at iniintindi at iniisip po natin na iba-iba ang personalidad ng bawat isa, nagiging mas mabait po tayo. Yes. Kasi mas naiintindihan natin na, kaya pala siya ganyan, wag natin siyang ipilit sa ganitong task kasi hindi niya talaga carry, kasi yun yung personalidad niya. Agree. Or, mas magiging mabait ka na, iintindihan mo na, okay, kasi ganyan siya Yun yung personalidad niya Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi ka mag-a-adjust at mag-a-adjust lahat sa personalidad mo. Mali yun. Ang important is dapat marunong ka ring marunong ka ring mag-bend-bend. Dapat alam mo. Mag-stretch. Dapat Correct. alam mo rin kung paano ang pakikipagsabayan. Importante yun mga kaibigan na malaman natin kung sino tayo at ano tayo, 'di ba? Bilang empleyado, ano tayo bilang estudyante, ano tayo bilang kapamilya or kasama sa bahay. Correct. Kasi pag alam mo kung ano ka at sino ka, 'di ba? Madali ka makakagalaw. Actually, it's a win-win situation. Yung ginawa po naming personality test represented by different animals. Correct. So ang representation ng mga personalidad nila Nicole ay otter. Is it otter? Otter. Kasi nga di sila makaka-relate, partner. Kaya di ko na sinabi yung animal. Para lang may picture kayo sa isip ninyo. Kasi di ko alam yung otter Kaya nga di ko na sinabi. Represented by animals. May mga grupo na nire-represent nila ang lion. Kasi strong yung personality nila. 'Di ba? Parang laging they are hungry for authority. May mga ganon tao. Kami, yung grupo na kinabilangan ko ay Golden Retriever. Yun nire-represent kasi mababait kami. Oo, mga ganon. Nagsubuhat na sariling bangko. Pero iniintindi na lang kita. Ganon. Kasi kapag alam mong magkakaiba ng personalidad, intindihin na lang po natin. Ganon yun. So it's a win-win situation. Alam mo, bilang aware ka nga sa sarili mong pag-uugali, sa sarili mong mindset, sa sarili mong preference, makaka-adjust ka ng madali sa tao. Yes. Diba? Kung kunyari, pupunta ka sa isang lugar, alam mo ang mga tao doon, social climber, hindi ka ganon. Hindi ka natutuloy. Iwas ka na Bakit mo stress yung sarili nung pumunta sa Correct. isang sitwasyon kung saan mahihirapan at ma-stress ka? Kung puro Diba? payabangan lahat, hindi mo na Correct ka. kayang sumabay. Pero kung ang personalidad mo kayang sumabay, kung mayabang ka, mas mayabang ako sa'yo, di ba? Correct. Kung makikipagsabayan ka. Kung maingay ka, di mas maingay ako sa'yo, di ba? Correct. Kasi aware ka na ganun ka. Correct. Kung kaya mo kung paandaran yun, totoo yun. Yes. Halimbawa, yung sasamahan mo parang grupo ng mga madasalin. Oo. Hindi, alam mo, tas hindi ka Tapos naman ikaw, talaga... feeling mo nag-aapoy ka kapag nagdadasal ka. Hindi ka na rin Inaapoyan sasama. yung puwet mo pag gaganon. Hindi naman natin mapipilit I mean, hindi naman natin din masisisi. Kung ang personalidad niya talaga, sa iba siya nagdadasal Yung mga ganun tao, yung pag pinagdasal mo, gulat na gulat. Bakit ako? Inaapoyan ako. Diba may mga ganon. Pero may mga iba naman na, tingnan mo, yung sa asking people to pray. Diba? Parang it's automatic kapag kaalam mo na yung taong yun ay madasalin. Parang, parang automatic. Halimbawa, ang isang leader, kailangan niyang magturo ng kung sinong magdadasal nang hindi magrereklamo. Automatic ang pipiliin niya na yun talagang alam niya madasalin, aktibo sa church, mga ganon. Pero, huli niya nang pipiliin kung pipiliin niya man yung hindi masyado madasalin. Kasi trip niya na lang, 'di ba? Mga ganon, 'di ba? Yung mga reaction nagugulat. Bakit ako? Tapos saka tumatawa lahat. Pero kapag ang pinili mo yung talagang nagsiserve sa simbahan, parang gets nila. Walang Syempre, reaction, no? para sa kanya talaga yun kasi nga yun yung personality niya. Pero yung personality niya talagang nangunguna sa kung ano man na sa mga kasamaan, 'di ba? Tapos bilang pinagdasal, talagang lahat talaga magugulat. May mga ganon, nakakaaliw lang. Totoo yun. Ang cute lang ng mga ganon. That's a winning moment for you kasi yun nga, nakakapag-adjust ka agad sa sitwasyon. It's another winning moment para sa mga tao nakakakilala sa'yo. Na pag nilaman nila, ay Golden Retriever kasi siya. Ay lion kasi yung ugali niya. So makaka-adjust ka and you will understand. Diba? Ay ganun kasi siya, intindihin na lang natin. Wag nating suwayin. pagalitan. Wag nating awayin. Or mas lawakan natin yung pasensya natin sa kanya. Ganun lang talaga siya. Minsan kasi, halimbawa, meron kang gustong hingi na isolicit na reaction dun sa tao tapos wala siyang reaction. Ikaw yung naiinis, magagalit ka kasi wala siyang reaction. Yung pala,
NR naman pala kasi talaga siya. Oo. Diba wala naman pala kasi talaga siyang reaction. O di naman kaya, nagugulat ka sa taong ang sobra ng, ang OA mag-react. Diba? Ganon. Tapos pero iintindi mo, okay, ganun lang talaga siya. Gusto niya mas mataas yung boses niya. Gusto niya tawag doon na theatrical o bida-bida, ganon. Kasi ganon yung kanyang personalidad. At pag naintindihan mo 'yon, 'di ba, magkakaroon kayo ng harmonious relationship. Oo, kasi yun nga magiging mas mabait ka sa kanya. Correct. Kasi nga iintindihin mo siya. 'Di ba? Dito ka pag naintindihan mo yung personalidad ng isang tao, ma-amaze ka na naman sa takbo ng buhay. For example, 'di ba yung difference ng extrovert at saka introvert? Sa classroom, for example, kami ni Nicole, yung dalawang estudyante, meron kaming teacher. 'Di ba? Sabi niya, okay, bawal ang noisy. Tapos kami yung na-pinpoint ni Nicole na maingay. So ang parusa, bilang mga estudyante na maiingay, sasabihin ng teacher, okay, Nicole and Chris, face the wall. Yan. 'Di ba? So kami naman face the wall. Sa tingin nyo, sa aming dalawa, sino yung may advantage? Yan. Siyempre, si Chris. Yes. 'Di ba? Matik na 'yon. Yes, yes. Kasi natural sa kanya 'yun na walang kausap. at kalmado siya doon. Yes, and may enjoy ko yung moment na 'yon. Correct na parang thank you. Actually, hindi nga siya parusa for Chris. 'Di ba? Parang, thank you naman kasi sa totoo lang ayoko na makapag-usap sa mga klase, napapagod ako. Yes. It's something favorable to me. 'Di ba? Pero kay Nicole bilang extrovert, aligaga siya. Hindi siya mapakali, padyak siya ng padyak, kamot ng kamot, sulat ng sulat sa wall. Correct. Nag-iisip na kung kanino magsusumbong, 'di ba? Tama ba tong ginawa sa akin? Ang dami nang naisip. Iisipin ng revenge. Iisip siya ng hindi ako papayag, susumbong ko to sa nanay ko, magsusumbong ako sa dean na mali ang ginawa ng teacher sa akin. Mga ganon. Hindi naman ganong extreme partner. Pero mag-iisip ka na parang, tama ba ito? Ano ba yung ginawa kong mali? Parang gusto kong depensahan yung sarili ko. Correct. Hindi man lang ako narinig, hindi man lang ako pinakinggan kung ba't ako nag-iingay. Diba? Bakit ganun? Correct. Tapos, bakit kasama din yung isa? Ganon. Bakit yung tatlong kaklase ko na maingay din, hindi tinuro? Diba? May ganon. Diba? While si Chuper, kalma lang. Kumakanta pa. Why do birds suddenly appear? Ganon siya kakalma. Napaka-Carpenters. Kalma, chill lang. Galing, no? How amazing life is. Nakakaliw lang kasi parang automatic Parang automatic na kahit hindi tayo napunta sa sitwasyon na yun, dahil nga kilala na natin yung sarili natin, alam natin na ganun yung magiging reaksyon natin. Correct. Ako may isip ko pa doon, kung halimbawa sa classroom yung nangyari, maapektuhan ba nito yung yung academic standing ko? Ano na lang yung sasabihin, ang layo ng in-overthink ko, super, as in, ano sasabihin ng nanay ko, pinaghirapan niya pa naman itong mag-aral ako, hindi na ba ako gagraduate ng cum laude? Alam mo ang dami ko nang naisip. Totoo, dahil lang sa pagkakaiba ng personalidad. Pero isipin mo kung gaano kaiba yung kabila, which is si Chris. Diba? Wala siyang inisip. Inisip niya na, buti na lang nag-ingay ako that particular moment kasi magkaka-moment ako sa wall. Isipin mo, matuwa ka sa wall. Paki-explain. Na hindi lahat pwedeng maintindihan ng sino man. Pero pag naintindihan mo, magkakaroon ka ng maayos na relationship with that person. Ganon. Galing, no? Galing ng personality. Kaya dapat alam nyo, mag-take po kayo. Personality test. Meron yan online. Ayun na naman. Ayan ka na naman Yung last na pinatake mo sa amin, part may bayad May commission talaga ako, kaya yun yung binigay kong link. Sabi ko na nga. Ba't pagdating sa dulo, kailangan nakalagay Chris Super 30. May promo code. May link na Merong makakakuha ko ng komisyon. Pambihira. Ay, nakaka-lurkay talaga. Pero importantations again ng mga kabisyo, no? Let's try to understand each other. Yes. Yun nga kapatid mo isa lang ang pinanggalingan ninyo, 'di ba? Isa lang ang nanay at tatay ninyo, hopefully. Yung iba kasi iba 'di ba? Ganun talaga. Pero yun nga, yung isa yung pinanggalingan, isa yung puno, 'di ba? Pero iba-iba yung bunga. 'Di ba? Meron diyang tahimik. May maingay. Meron diyang maingay, meron diyang pasaway, meron diyang sobrang talino, di ba? Correct. Pero isa lang pinanggalingan,
Totoo. Diba? Pero kailangan yung intindihin. Oo, 'di ba? Yun nga lang na nasa isang household, isang pinanggalingan ng mga magulang magkakaiba. Paano pa kung saan ka man naroroon, 'di ba? So, Correct. yan yung isang bagay na kailangan lalo na sa mga bagong hire, 'di ba? Kailangan niyo pong tanggapin na yung papasukan po ninyo, 'di ba? May iba't ibang mga personalidad. Tama. Kaya niyo po 'yan. Okay, Docs? Salamat sa pagtutok sa amin. This Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!